Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP, Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Celine Bautista Hernandez, Miss Progress Philippines 2023, at Miss Teen Hope International 2018. Magandang hapon sa iyo, Miss Celine. Magandang hapon din sa iyo, Sir Eton, at sa lahat ng nanonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay naghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Gulong ng Swerte Project, nagbigay tulong sa Benguet. 408,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa operasyon ng Kalbadbaran PNP. Walk for Peace, isinagawa sa Lanao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa paghahain ng warrant of arrest, arestado ang isang 22 anyos na lalaki na tinaguriang top 1 most wanted ng probinsya ng La Union na may kasong statutory rape sa mga tauhan ng Santo Tomas PNP. Patunay lang na ang PNP ay hindi titigil sa paghuli sa mga wanted person upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bansa. Police Corporal Mark Anthony Pico, ibalita mo. Mga tauhan ng Santo Tomas Municipal Police Station ang isang 22 taong gulang na lalaki na tinaguriang top 1 most wanted person sa probinsya ng La Union noong September 29, 2025. Ang operasyon ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inilabas ng RTC 1st Judicial Region, Branch 32, Agoo, La Union, nang walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Santo Tomas MPS ang sospek para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon bago ito tuluyang iharap sa korte. Ayon kay Police Brigadier General Dendo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, walang puwang sa lipunan ang anumang uri ng pang-aabuso. Patuloy ang pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang mga walang kalaban-laban at matiyak na mananaig ang katarungan. Dahil ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent,
Police Corporal Mark Anthony Pico. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa patuloy na kampanya ng PNP kontra illegal na droga at kriminalidad, nagsagawa ng symposium laban sa illegal na droga at fake news ang mga tauhan ng Isabela Police Provincial Office sa Isabela Sports Senior High School, Ilagan. Police Corporal Roldan Giab sa report. Sa pagpapatuloy ng kampanya kontra bisyo at illegal na droga, isang makabuluhang symposium ang isinagawa ng Isabela Police Provincial Office sa Isabela Sports Senior High School, Barangay Alibago, City of Ilagan nito lamang ika-30 ng Setyembre ngayong taon. Pinangunahan ito ni na Police Captain Perla S. Pagulayan, Chief ng Women and Children Protection Desk, at Police Captain Scarlett M. Topino, Chief ng Public Information Office, katuwang ang Provincial EOD personnel. Humigit kumulang na sa 100 na mag-aaral ang dumalo at nakibahagi sa talakayan ukol sa anti-fake news at Unified 911, panganib ng illegal na droga, bomb threat awareness at anti-smoking at vaping. Layunin ng aktibidad na hubugin ang kabataan upang makaiwas sa masamang impluwensya, mamuhay ng malusog at maging mas handa sa hamon ng buhay. Isang paalala mula sa PNP Isabela, ang tamang kaalaman, ang pinakamabisang proteksyon laban sa bisyo at illegal na droga. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang kawala ang isang most wanted person na may kasong qualified rape sa isinagawang operasyon ng PNP San Jose del Monte. Ang balita ay hatid ni Patrolwoman Mildred Tawagon. Tagumpay na naaresto ng mga tauhan ng San Jose del Monte City Police Station ang isang karagdagang most wanted person, city level sa bisa ng warrant of arrest sa San Pedro Street, Barangay Poblacion, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayzon Bagain, Acting Chief of Police ng City of San Jose del Monte City Police Station, ang suspect na si alias Charlie, 53 anyos, may asawa, isang vendor at residente ng Barangay Citrus, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Warrant Section ng San Jose del Monte City Police Station bilang Lead Unit 301st Maneuver COI at Regional Mobile Force Battalion 3. Nahuli ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape of a minor by carnal knowledge na walang piyansa. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa San Jose del Monte City Police Station Custodial Facility para sa wastong dokumentasyon bago isa ilalim sa jurisdiksyon ng korte. Patuloy ang Bulacan PNP sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa kanilang misyon na sugpuin ang kriminalidad at panatilihin ang kapayapaan sa lalawigan, kasabay ng mas pinaigting na operasyon laban sa mga most wanted persons, kriminalidad at iligal na droga. Higit pa nilang pinaiigting ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad upang matiyak ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang kawala ang isang provincial most wanted person na may kaugnay sa kasong statutory rape sa isinagawang operasyon ng San Mateo Municipal Police Station. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Rosemary Rapiz. Tagumpay na naaresto ng mga tauhan ng San Mateo Municipal Police Station ang isang provincial level most wanted person kahapon sa Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Kinilala ang akusado na si alias Andy, 52 years old, isang negosyante at residente ng Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Nahaharap si alias Andy sa kasong statutory rape na iniutos ng RTC Branch 76 San Mateo, Rizal, kung saan wala itong inirekomendang piyansa.
Sa pahayag ni Police Colonel Feleteo A. Gonzalgo, Acting Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, tiniyak niya na patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa mga wanted person. Dagdag pa niya, hindi titigil ang kapulisan ng Rizal sa pagsugpo ng krimen na nagdudulot ng banta sa seguridad, kapayapaan at kaayusan ng buong probinsya. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rosemarina Margarapiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tulong at pag-asa ang hatid ng Community Outreach Program ng mga tauhan ng Technical Support Platoon ng Romblon Police Provincial Office sa Romblon. Ang report mula kay Patrolwoman Dara Falogme. Sa layuning makapaghatid ng agarang tulong at palakasin ang katatagan ng mga komunidad, sa panahon ng sakuna, pinangunahan ng Technical Support Platoon ng Romblon Police Provincial Office ang isang makabuluhang community outreach program na tinaguriang Uplan Buligan, Project Tulong Seguridad Pagbangon. Ang aktibidad ay sinagawa sa Barangay Progreso West, Ojongan, Romblon sa pangunguna ni Police Captain Ricky F. Brand II, platoon leader ng nasabing unit. Bilang bahagi ng relief effort, 60 food packs ang ipinamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng Tropical Storm Opong. Layunin ng inisyatibong ito na hindi lamang magbigay ng agarang tulong, kundi upang mapalakas din ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan at isulong ang diwa ng bayanihan sa gitna ng krisis. Ayon sa pamunuan ng Romblon Police Provincial Office, ang Uplan Buligan Project TSP ay patunay ng kanilang patuloy na dedikasyon sa pagsiserbisyo sa publiko, hindi lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad, kundi maging sa pagbibigay ng malasakit at suporta sa mga nangangailangan. Ang aktibidad ay isinakatuparan katuwang ang iba't ibang lokal na ahensya at mga stakeholders sa komunidad na nagsama-sama upang tiyaking maiparating ang tulong sa mga higit na nangangailangan. Tinitiyak ng Romblon Police Provincial Office sa publiko na mananatili itong tapat at handang tumugon sa anumang pangangailangan ng mga Romblomanon, lalo na sa panahon ng sakuna at pagsubok. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tulong mula sa puso at serbisyo publiko. Ang hatid ng bulong ng Swerte Project matapos magbigay ng wheelchair at grocery items sa isang lalaking stroke patient sa Benguet. Ang balita mula kay Patrolwoman Jezebel Moyao. Patuloy na pinaiigting ng Benguet Police Provincial Office ang kanilang serbisyong publiko sa pamamagitan ng gulong ng Swerte Project na isinagawa sa mga bayan ng Kabayan at Bukod, Benguet noong 29 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa Bukod, Benguet, personal na iniabot ng Bukod Municipal Police Station ang isang wheelchair at grocery items kay Ginoong Hector Dominguez, 73 anyos, isang stroke patient mula sa poblasyon Bukod. Si Ginoong Dominguez ay kabilang sa mga maswerteng benepisyaryo ng proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Lambert Suerte, Provincial Director ng Benguet PPO, katuwang ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development na pinamumunuan ni Governor Melchor Diclas. Samantala, sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service na ginanap sa Kabayan Municipal Ground, Poblasyon Kabayan, naging panauhing pandangal si Police Colonel Suerte sa naturang okasyon. Formal niyang inilunsad ang gulong ng Suerte sa Kabayan, kung saan 3 benepisyaryo mula sa Barangay Batan at Barangay Gusaran ang tumanggap ng libreng wheelchair. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga kinatawan ng mga benepisyaryo sa PNP sa kanilang malasakit at tulong. Layunin ng gulong ng Suerte na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga may kapansanan sa Benguet sa pamamagitan ng pagbibigay ng mobility aid at pangunahing pangangailangan. Sa bawat pag-abot ng tulong, hatid nito ang pag-asa, malasakit at pagkalinga mula sa kapulisan.
Ang tagumpay ng programang ito ay bunga ng walang sawang suporta ng mga donor, stakeholders at ng PAG-PTD. Sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni Police Colonel Suerte, patuloy na lumalawak ang saklaw ng mga community service programs ng Benguet PPO. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang 31 anyos na lalaki matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng Pasig City PNP. Patrolwoman Maika May Bahiwag sa report. Arestado ng mga tauhan ng Pasig City Police Station ang isang high-value drug suspect sa isinagawang operasyon bandang madaling araw sa Barangay Kalawaan sa Pasig City. Kinilala ng Pasig Police ang suspect na si alias Jonathan, 31 anyos na residente ng nasabing barangay. Nakuha mula sa kanya ng pulisya ang marked money kasama ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 2 gramo. Tinala naman ng suspect at nakumpiskang droga sa SDEU office para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Kalaboso ang 3 drug suspects sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Bohol. Ito ay pagpapaigting kontra kriminalidad at iligal na droga ng PNP upang masugpo ang iligal na droga at masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman Nikia Cañedo. Tinatayang 51,000 ang halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam sa ikinisang buy-bust operation ng Loon Municipal Police Station. Dakong 1:20 na madaling araw noong Setyembre 30 taong kasalukuyan sa Purok 6, Barangay Cogunsur, Loon, Bohol. Pinangunahan ni Police Captain Thomas Jen B. Chong ang operasyon, katuwang ang mga intelligence operatives ng Loon Municipal Police Station. Matapos ang sunod-sunod na surveillance, casing at test buy. Nasa kote ang pangunahing target na si alias Barudot, 27 taong gulang, maintainer ng isang drug den. Nakuha mula sa kanya ang 11 pakete ng hinihinalang shabu at buy-bust money. Habang isinasagawa ang operasyon, naabutan din sa loob ng drug den ang 4 na katao na umano'y gumagamit ng iligal na droga. 2 sa kanila ang tumakas bago pa man ang transaksyon, habang 2 ang naaresto sa aktong gumagamit ng shabu. Kinilalang sina Michael James, 24 taong gulang at Ruben, 53 taong gulang. Nakumpiska rin sa kanilang pag-iingat ang 4 na piraso ng aluminum foil na may residue ng shabu, 1 rolyo ng aluminum foil, 2 lighter at 1 gunting. Dinala ang mga sospek sa Loon Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Aabot sa 7.5 gramo ng shabu ang na-recover sa operasyon na may standard drug price na 51,000 pesos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Staff Sergeant Christopher Pausanos Ramirez ng Bohol Provincial Police Office, Police Regional Office 7, Loon Municipal Police Station sa ilalim po ng pamumuno ni Police Captain Thomas Zenchong. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa komunidad sa kanilang suporta. At dahil napatunayan natin kapag ang kapulisan at sambayanan ay nagtulungan, walang laban ang anumang krimen na bunga ng iligal na droga.